Good morning! It's Saturday once again and dito na naman po tayo sa Medical Pearls Live. Okay? Sa Sabadong ito, pag-uusapan po natin yung mga kondisyon na problema ng isang batang lalaki. Okay? So, wala nang patumpik-tumpik. Diretso tayo. First slide, please. Okay? Ang topic po natin for this Saturday is undescended testes or cryptorchidism. Ito po yung hindi bumababa ang itlog ng isang batang lalaki sa kanyang scrotal area. Minsan, kadalasan, isang itlog lang nakakababa. But minsan naman talagang dalawang itlog ang hindi nakakababa sa scrotal sac. Kaya tinatawag natin to kadalasan na one ball or isa lang ang itlog sa baba. Okay. Dahil, next slide please. It's still November, the National Children's Month. Kaya ho ang pinag-uusapan natin ngayon yung mga kondisyon o problema sa urology ng isang batang lalaki. Okay? Kaya ito pa rin ang pinagtutuunan natin ng pansin, yung mga kondisyon na yon. Next slide please. Still, pinag-uusapan natin yung field of urology. Sa bandang genital area, ito po ang problema ng mga lalaki simula sa pantog, sa testis, epididymis, vas deferens hanggang sa lumabas ang similya ng isang lalaki. And that because it's National Children's Month, uusapan po natin yung mga problema ng isang batang lalaki. Okay? So, nasa field pa ho yan ng urology. Okay? Next slide, please. So, yung undescended testis po, or tinatawag natin cryptorchidism, ang itlog po niya ay hindi siya nakakababa papunta sa itlog. Or minsan, nandito lang siya sa bukanan papunta sa scrotal area. And this is the most common problem ng isang batang lalaki. Dahil ang implication nito, siyempre, pag ang itlog po ay hindi bumaba sa kanyang dapat paruroonan, kinagkakaproblema po sa infertility or hindi makakapag-anak ang isang lalaki pag siya ay naging nasa edad na ng reproductive age. Okay. And isa hui lang yun sa complication. Another complication, pwede din po magkaproblema ng cancer later on. Kaya mas maganda po maintindihan natin kung ano ang nangyayari sa cryptorchidism. Okay? So, itatry ko po na ipaliwanag sa inyo kung ano ang nangyayari, bakit hindi bumababa ang itlog ng isang lalaki sa kanyang paruroonan, which is the scrotal sac. Next slide, please. Okay. So, marami hong dinadaanan ang itlog papunta sa baba. Nagsisimula ho yun sa intra-abdominal area, sa may likod. Then, papasok sa internal ring, sa inguinal canal, lalabas sa external ring, then pupunta sa bayag. So, along the way, pwede po mahinto ang pagbaba ng isang itlog ng isang lalaki. Then,
Ito po ay tinatawag natin pag huminto siya doon sa abdominal area, tinatawag nating abdominal cryptorchidism. Pag ito naman ay natrap sa internal ring or pag umiire, lumalabas lang siya. Ito po yung peeping cryptorchidism. Then, habang nasa palabas na sa inguinal canal, ito po yung inguinal cryptorchidism. Or pwede naman po, minsan pag umiire lang, lalabas na sa scrotal area. Pero pag humihiga, nasa loob na naman. Yun yung gliding cryptorchidism. Rarely, pwede pong mapunta naman ang itlog sa iba-ibang lugar sa loob ng katawan ng isang lalaki. Yun po yung sinasabing ectopic, parang ectopic pregnancy, ectopic cryptorchidism. So yun po ang mga area na pwedeng puntahan o pwedeng matrap ang itlog ng isang batang lalaki sa kanyang daanan sa process of maturation habang bumababa ang itlog ng isang lalaki papunta sa kanyang patutunguhan, which is the scrotal sac. Okay? Maliwanag po. Next. At tulad ng sinabi ko, kasama po ito ng growth and development ng isang batang lalaki. Kaya pwede ho mangyari yon sa kaliwa, pwedeng mangyari sa kanan, pwede naman mangyari sa dalawang itlog. Usually, nangyayari ang growth and development ng pagbaba ng itlog from the intra-abdominal area sa loob ng tiyan papunta sa scrotal sac on the 7th to 8th month ng development, embryonal development. Nagsisimula ito sa 5th and 6th week of embryonic life, yung pagbuo naman ng itlog. Okay? So, talagang maaga pa lang doon na nabubuo kung magiging lalaki o magiging babae ang isang bata. And on the 7th and 8th, doon naman bababa ang itlog ng isang lalaki. Next slide. So, ano ho ang predisposing factor? Preterm infancy. Yung naipapanganak na hindi pa sa buwan. Masyadong maaga siyang ipinapanganak. Minsan yung mga 6 months old, 7-month-old infant na lalaki, hindi pa nakukumpleto yung growth and development, yung pagbaba ng itlog papunta sa scrotal sac. Kaya natatrap doon yung itlog. So the most common predisposing factor is preterm infancy. Yung mga preterm infants. Okay? Next slide, please. So, gaano po kadalas ito? Gaano kadalas ang minsan? Okay. Sa mga lalaking bata, 4.5% nangyayari po ito sa mga ano. So, hindi ho ito rare. 4.5% ng population. And of course, pag preterm, katulad ng sinabi ko kanina, yung, di ba, ang ano doon is predisposing factor yung preterm ng panganganak. 30% ng mga wala sa buwan, hindi pa kompleto sa buwan, ay nagkakaroon din ng undescended testis or cryptorchidism. Kahit sa mga full term, yung pinapanganak na 8-9 months, 1 to 3% pa rin ang nagkakaroon naman ng cryptorchidism. And sa lahat ng nagkaroon ng cryptorchidism, 20% sa kanila ang bilateral o dalawang itlog hindi bumababa sa scrotal sac. Yun po ang nangyayari. And gaano ka rare yung dalawang itlog na
bumababa, na hindi makababa sa scrotal sac. Okay, next slide please. So, paano clinical presentation? Usually, pagkapanganak sa isang bata, pag examine ng pediatrician, makikita nila minsan one ball or isang itlog lang ang nandun sa baba. Or minsan naman wala talagang itlog. Pati ang scrotal sac niya hindi masyadong develop. So, pag-examine nito, pahihigain yung bata, titingnan kung nandoon yung itlog niya. Kadalasan, kakapain ito kung nandoon sa inguinal area, yung sa singit, or pag wala talagang nakakapa, yun ay most probably nasa intra-abdominal area. Okay? So, doon pa lang, pagkapanganak pa lang sa isang bata, makikita na kung meron siyang undescended testis or cryptorchidism. Okay? So, doon lang yon. Maagang-maaga na da-diagnose na kaagad. Next slide, please. So, katulad ng sinabi ko, meron mga area na pwedeng maipit ang itlog during its descent, yung pagbaba niya papunta sa scrotal area, scrotal sac. Kaya sinasabi natin pwede siyang abdominal, peeping, inguinal, ectopic, yan. Next slide, please. Yan. Pwedeng gliding, tumatakbo yung itlog simula sa inguinal area papunta sa scrotal area. Or talaga namang, minsan talaga ectopic siya. Minsan nasa may hita, minsan nasa puson, or nasa taas lang. Hindi siya makapasok sa inguinal canal. Yun ang nagkukos kung bakit nagkakaroon ng ectopic cryptorchidism. Okay? So, importante, malaman natin kung merong cryptorchidism ang isang batang lalaki. Pagkapanganak pa lang po. Next slide, please. Yan. So, paano po makukonfirm? Siyempre, pag physical examination, makikita na natin one ball o walang balls. Number one, pwede ho sa ultrasound. Yung po pinakamadali. Lalo na pag nasa inguinal area lang. Or minsan kahit nasa abdominal area, makikita na natin sa ultrasound. Ngayon, pwede naman po mas maganda CT scan ng abdomen para makikita natin kahit nasa taas pa, doon nag-arrest yung descent ng testis, malalaman natin kung talagang may itlog siya. Or talagang pag hindi pa rin sigurado, pwede tayo magpa-MRI. Magnetic Resonance Imaging. Yun. Kaya makikita po natin kung ano ang naandun at kung nasaan yung itlog na yon. Pag nakita na natin kung nasaan, that would be the time kung paano natin gagamutin yon. Paano natin susolusyonan yon. Next slide. So, treatment. Bago ang treatment, isa ho sa problema pagdating ng adult life ng orchiopec, ng cryptorchid na bata, number one, katulad ng sinabi ko kanina, is infertility. Hindi nagdi-develop yung testis into adult stage, hindi siya makadevelop ng similya o sperms para sa fertility. Number two, since nakababad sa mainit na lugar ang testis sa intra-abdominal area, they are prone to develop tumors or cancer, testicular cancers. Ang problema po sa testicular cancers, dahil nasa loob siya, mahirap ko ma-diagnose.
Kaya importante po pag ganito, importante magkaroon na ng CT scan or MRI. Okay. So, paano gagamutin? Number 1, orthopexy or ibababa through surgery. But usually, before age 1 years old, pwede po nating hintayin na normally tuloy-tuloy na bumaba ang itlog or testicles ng isang bata. So, kailangan po antayin natin for 1 year. Okay? Kadalasan naman po, bumababa siya 30% of the time, bumababa siya to its position. Hindi ho kailangan operahan kaagad. So at least we will wait for 1 year. After 1 year, doon na tayo magre-reevaluate. Okay. And within 1 year, after 1 year, bababa. Hintay ka after 2 years old para magkaroon ulit siya ng chance ng pwede pa siya, pag naging adult na siya, pwede pa siyang makagawa ng similya. Kasi after 2 years old, the chances of developing spermatogenesis or pag-develop ng similya ay bumababa na. So the longer you delay the treatment, the chances of developing or yung chance na makapag-anak siya ay bumababa. Yan. Kaya kailangan po talaga maintindihan ng mga magulang na kailangan asikasuhin or ipagamot ang isang batang merong undescended testis or cryptorchid. Next slide, please. So, pag ang bata ho ay merong cryptorchidism, usually yung mga premature, pwede ho siya sa gamot lang. Yung chorionic gonadotropin. Injection po yun. Okay? Then, pag hindi nakayanan ng gamot, that would be the time to do the surgery. Or kailangan ng operahin. Next slide. Sa operation, doon po makikita, balik ko tayo sa operation. Yan. Sa operation, doon po makikita kung nasaan yung itlog. Then, ibababa po siya sa scrotal sac. Okay. Then, uobserbahan kung magiging normal ulit ang development ng testis na yon, and of course, yung chances na maka-produce siya ng similya para pagdating niya sa edad at reproductive age, pwede siya magkaanak. So, ang problema ho sa cryptorchidism, dalawa. Number 1 is fertility. And number 2, the risk of developing testicular cancers. Okay? So, yun po ang kailangan nating maipahatid sa ating mga magulang na pag ang inyong anak ay nawawala ang itlog sa kanyang scrotal sac, patingnan niyo po kaagad sa isang doktor. Initially, sa isang pediatrician. Pero ang gagamot po talaga pag na-diagnose na ng cryptorchid is either urologist, pediatric urologist, or a pediatric surgeon. Minsan din naman, any surgeon can do it. Okay. Ang importante lang po, maibaba siya o maging normal ang position ng itlog at the proper time. Okay? So, next slide. Next slide po. Yan. I think that's all.
For today, maraming salamat po. And syempre, sa mga tumatangkilik sa ating Facebook page live, maraming salamat kay Dr. Rylan, kay Nidis, kay Cesar Balenya, kay Celia Saad, sino pa? Kay June, talagang weekly nanonood ka. Maraming salamat. Sumusubaybay ka sa ating informative program na to for the urologic problems. Okay? So, congratulations din pala sa mga members ng Philippine Academy of Medical Specialists for a very successful convention. And welcome to PAMS yung sa mga bagong members na na-induct kagabi. Talagang ang dami-dami nila. Bagong members, bagong mga espesyalista sa Philippine Academy of Medical Specialists. Okay? Next week naman, that would be the convention naman ng mga urologists. Aming convention sa Philippine Urological Association. Doon naman magkikita-kita ang mga urologists sa buong Pilipinas. And maraming mga international speakers. Sa kinalingguhan naman next week, doon naman ang Regional Assembly ng National Capital Region ng Philippine Medical Association. So, ganun po talaga ang schedule pag November. Ang daming conventions, ang daming meetings, iba-ibang specialties, iba-ibang doktor. Importante, once a year, nagpapangita po ang mga doktor na to para dagdagan ang kaalaman sa paggagamot sa ating mga sakit para sa ating mga pasyente. So, yun po. Maraming salamat. See you next week. Bye-bye.